There is an amended motion to declare the third impeachment complaint, the Zabalia et al. Impeachment complaint, sufficient in grounds. Do I hear a second? Second, Madam Chair. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. Update po pa rin tayo mga kababayan tungkol nga po dito sa impeachment laban kay VP Sara. Sa House on Justice mga kababayan ay patuloy na tinatalakay ngayon at kababasa ko lang po na ito po ay dineclare na po na sufficient in ground. Kaya alam natin ito mga kababayan, ang susunod ay tuloy-tuloy na po ang hearing. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel. At ngayon po mga kababayan ay ito'y pag-uusapan natin yung mga kaganapan, mga balita. Pero bago po ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, pwede mong paki-like ang video, paki-subscribe. Paki-pindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong upload na video. At ito na guys, panoorin natin ang balita sa GMA7 na dito po ay nag-cover po sila ng tungkol nga po dito sa impeachment proceeding laban kay VP Sara. At ito nga po mga kabayan, panoorin natin ang balita. Connie, sufficient in grounds ang third at fourth impeachment complaints base sa desisyon ng House Committee on Justice. May inihaing magkahiwalay na mosyon sa komite para i-declare ang sufficient in grounds ang third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at ang fourth impeachment complaint at wala namang nag-object dito. Ibig sabihin, uusad na ang House Committee on Justice sa susunod na hakbang sa impeachment proceedings, ang pagsasagawa ng hearing proper. Inanunsyo ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro ang tinawag niyang predetermined na petsa ng hearing na isasagawa ng komite sa March 25, April 14, April 22 at April 29. Connie? Yes, Tina, paliwanag lamang pag sinabi nating sufficient in grounds, iba pa rin ba ito doon sa sinasabing form or substance? Paano ba nagkakaiba dyan? Magkaiba yan kasi yung sufficient in form, tapos na yon. Ito yung titingnan nila yung actual Yes. complaint na inihain. Di ba kung notarized ba, pinirmahan ba ng complainant, alam ba niya yung kanyang inaakusa, may basehan ba yung aligasyon niya, may inattach ba siyang mga dokumento. Tapos din sa sufficiency in substance, tapos na rin yon. Ang etong sufficiency in grounds, ang determination nito ay kung may basehan para magpagawa na sila ng hearing proper. Ang sinundan nitong step, Connie, kung matatandaan mo ay yung paghahain na dapat ng answer nung pinapa-impeach na official at yung magiging reply ng complainant. Pero sabi nga, dahil may waiver, yung mga complainant, di ba, na nagsumite sila ng manifestation na hindi na kami sasagot. Kasi para wala tumuloy namang na. sinagot. Oo, kasi para tumuloy na. At saka, walang say-say kasi, sabi ng complainant, wala namang sinagot si VP Sara Duterte doon sa mga alegasyon namin. So, tinatawag nilang non-answer. Right. So, since non-answer for them, hindi na kami magsusumite ng reply. Pero kung inisa-isa ni Vice President Duterte yung mga alegasyon at sinagot niya isa-isa, doon sa reply ng complainant, sasagutin nila yon, yung mga sagot ni VP. Tapos pagkasagot nila, may 3 days pa dapat si VP Sara Duterte na magsumite ng rejoinder niya. Pero dahil nga, sabi ng complainant, hindi na kami magkakain ng reply kasi wala naman kaming re-replyan, sabi ng committee, wala nang pleading na pwedeng isumite para dito. Alright. So hanggang doon na sa reply or So yun manifestation. guys, napanood natin na sinasabi nga po ng balita na natapos na po yung pagtalakay nila at ngayon nga dahil nga dineclare na nga po na sufficiency in ground, matibay po ang ebidensya at mayroong nilalaman mga kababayan. Ibig sabihin ay magpapatuloy na ang hearing dito sa sunod na mga araw bago talaga dito magkaroon ng botohan.
So, abangan natin mga kababayan at sa mga comment section dun sa social media ay talagang napakaraming mga kababayan natin ang nagdi-disagree, meron naman na uma-agree at meron naman na, ah, walang masabi at meron naman, walang komento. Pero kadalasan na comment mga kababayan ay sinasabi nga po nila na bakit daw po, pinagtutuunan pa ng pansin 'yan, samantalang, ang daming problema sa Pilipinas katulad ng, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pamasahe at yun dapat ang kanilang pagtutuunan ng pansin. Well, mga kababayan ay, alam naman natin na hindi naman siguro maghapon ang kanilang pagtatalakay dito. Ibig sabihin meron din naman silang mga ibang mga issue na ginagampanan dito sa House on Justice Committee na hindi lang po yun ang kanilang, tutuunan ng pansin. Napakarami pong problema. Kung magkaroon man sila ng 2 oras o 3 oras o 1 oras dun na hearing ay meron din naman silang ibang oras na inilalaan para doon sa mga, ibang mga problema ng ating bansa. Katulad nitong problema ngayon na pagtaas ng lahat ng mga bilihin at hindi lang natin alam mga kababayan kaya 'wag po tayong magkaroon ng conclusion dito. 'Wag natin silang husgahan na baka kasi meron mga iba na iniisip nila na wala na silang ginagawa kundi puro na lang impeachment, impeachment. Hindi natin nakikita kung anong kanilang ginagawa dahil, marami po rin silang, pinapatupad ng mga batas. Mga ginagawa, mayroon silang mga hearing, pagharap ng mga problema ng ating bansa. Ganyan talaga mga kababayan ang mga mambabatas kasi nga ang palaging naka-live ang video, ito yung, ah, impeachment, versus sa VP Sara. Sa ibang mga gawain hindi na po naka-live kaya hindi natin alam kung ano kanilang mga pinag-aatupag. So yun lang guys, hindi naman puwede na hayaan na lang itong nangyari kay VP Sara sa kanyang hindi magandang paggamit ng, confidential fund at hindi pag-declare ng kanyang salin, yung lahat ng mga ari-arian niya. Siguro ang masasabi ko lang, aking opinyon dito ay, siguro dapat harapin na lang niya 'to para mapatunayan niya sa taong bayan na wala siyang kasalanan. Gano'n lang naman, 'yun lang ang hiling ng ating mga kababayan na harapin niya. Katulad ngayon gusto na naman niya ipabasura ang impeachment laban sa kanya. Ibig sabihin takot siya, 'di ba, mga kababayan? Takot siya na harapin ito. Dapat nga siguro kung ako ang Vice Presidente na nalalagay sa impeachment, haharapin ko 'yan. Kaya biro mo, napakarami kong abogado na umaabot ng 16 na abogado. Hindi hindi pa ba kaya ko ipagtanggol niyan? Hindi pa ba ako mananalo dito, 'di ba? Malakas, malakas ang dating, mga bigatin ng mga abogado ang hawak ko. Kaya wala ako dapat ikatakot. Harapin natin ang issue, 'wag natin talikuran. Gano'n talaga ang, dumadaan sa proseso ng, isang, lingkod ng bayan. Kumbaga politics, papaano tatanggalin, maraming mga proseso na dapat harapin. So, yun lang mga guys, ito yung mga sinasagot ko lang at nagkaroon din ako ng opinion tungkol nga po dito sa mga tao na, sinasabi nila dapat pagtuunan nila ng pansin. Meron naman silang mga ginagawa, meron silang mga tinatalakay, kasi alam naman natin yung mga mambabatas, pinapasahod sila ng bayan at hindi lang sila nakatuon sa gano'n mga gawain, hindi meron din silang mga inaatupag na ibang gagawin. At hindi rin puwede na iisantabi na lang itong ginawa ng, ating, pangalawang pangulo. Para maayos ito, harapin na lang niya at, ah, harapin ng maayos para walang problema. Para makita na malinis siya, harapin niya, gano'n lang. So, ano po ba ang komento niyo dito tungkol nga po dito sa pagpapatuloy ng impeachment laban kay Bibi Sara? Ilagay niyo lang po sa comment section. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po muli tayo sa susunod na mga video. God bless you all. Ingat po tayong lahat.